Nasa higit 40,000 posisyon para sa kapitan habang nasa higit kumulang na 300,000 posisyon naman ang pinaglalabanan para sa SK positions. Kasabay nito, naglipana na rin ang mga COMELEC checkpoints mula sa Kalakhang, Maynila hanggang sa probinsya bilang pagpapatupad ng gun ban at mapayapang pagpapalakad ng isa sa pinakamainit na eleksyon ngayong dekada. Mismong si Commission on Election o COMELEC Chairman Attorney George Garcia ang nagsagawa ng monitoring sa isang ceremonial kick-off sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City ngayong araw. Sa kabilang dako, sinabi sa isang panayam ni Special Guest Pasig COMELEC Officer Attorney Ronald Santiago sa Barangay Tayo TV program ng One Media na itong darating na barangay at SK elections ay dapat mamili ang mga tao ng mga kandidatong tapat at totoo ang serbisyo. Dagdag pa niya na isa sa mga basihan ay ang performance ng mga opisyales noong nakaraang pandemya kung saan marami ang hindi nakapagsilbi ng maayos upang mabigyan ng kanilang sinasakupan ng ayuda at iba pang serbisyo. Ayon na rin kay Atty. Santiago, dapat pumili ng kandidato na hindi bumibili ng boto ng taong bayan. Samantala, sinigundahan naman ito ni Garcia at nagpahayag na sino mang lumabag sa pagbabawal sa vote buying at vote selling ay kakasuhan ng criminal case. Dagdag pa nito, nakamonitor ang COMELEC sa mga electronic transactions gaya ng mga electronic bank, e-wallets at GCash hinggil sa mga namimili at nagbebenta ng boto. Aniya, ang bank secrecy law ay hindi applicable kapag merong commission of a crime at hindi in good faith ang transaction. Kaya naman, maaari na lang utusan ang mga bangko na magpalabas ng mga transaksyon hinggil sa vote buying at vote selling. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.